Ang proyektong Bukas sa UP Bukas ay paglalaro at paghaharaya sa mga posibilidad ng diwa ng bukas para sa Universidad ng Pilipinas Diliman. Samot-saring tinig ang bumubuo sa mga kabanatang nagtatampok sa iba't ibang sektor na nagdaraan, nagpapahinga o namamalagi sa universidad. Ang bawat tinig ay pagkakataong buuhin sa imahinasyon ang kinabukasan ng UP na saksi sa mayamang kasaysayan hindi lamang ng kanyang sarili, ngunit ng bayang kanyang sinisikap kalingain. Part ito ng parang community namin sa church once a month. Tapos parang meron kami, nag-iisip kami na activity na parang not the usual na lagi na lang nasa loob ng room. So parang we decided na magkaroon kami ng parang activity together with the kid. Yan, ngayon naglalaro sila. Actually yun naman yung main purpose kaya rin kami pumunta ng UP para maka-roam around sila. And yes, family oriented and nagsasama-sama naman kami minsan. Kaya lang ibang experience kasi yung malawak, yung nakikita nila and nature friendly rin yung paligid. Yeah. Well, ako personally kasi I graduated in UP Archi. So back in 2002. So kaya talagang madalas din ako noon kasi dito noon. So syempre nostalgic yung feeling na nakakabalik ako sa alma mater. Siguro hindi pa kami married. We used to come here talaga as na tumatakbo. We love to run. Naging hobby na ng family namin na mag-visit dito from time to time kasi good for the health din siya kasi ang green ng environment. Na-encourage namin dito yung anak namin na tumakbo, maglakad, tsaka medyo, di ba, fresh air pa rin naman kahit na polluted na, meron pa rin tayong lugar na may fresh air dito. So that's why we go here often. Ang pinaka naging trademark kasi sa akin ng UP yung sunken garden. Kasi nung panahon na high school pa ako, dito din kami dinadala ng teacher namin na graduate din from UP. Ako yung oval. Hindi naman ako tumatakbo pero parang dun rin siya sikat kasi sa mga nagja-jogging, sa soccer. So yon, sa akin yon, yung oval. Personally kasi I'm an architect. Nagwo-worry lang ako ng konti kasi parang nagkakaroon ng masyadong kanya-kanyang development yung bawat colleges na hindi na siya cohesive sa overall character ng UP. Pwede naman maging modern, there's nothing wrong with modern architecture. Kaya lang, parang nalo-lost in translation yung ibang character. So yung character niya na yung may pagka-old but still maintains that warm environment. So very inviting yung character niya. I mean, tayong mga UP, laki tayo naglalakad eh. Yung tipong kahit nasa kabilang mundo ng UP yung klase mo, kung kaya mo lakarin, lalakarin mo na lang. Kasi ang tagal mag-jeep minsan, di ba? So I guess the direction of UP now is really to improve yung walkability ng school, which is good. One challenge lang talaga sa amin pag may dalang sasakyan is yung kung saan magpa-park. Siguro yung restrooms kasi like this one, sarado siya. So saan ka, di ba, pupunta ka pa doon. Plus siguro mga garbage cans all over kasi nga para mas maging responsible din na makikita mo meron kang trash can so hindi ka na magkakalat kasi nakikita mo meron naman doon. Babae ako, tas may anak ako. So parang kung napunta ko doon sa malayong spot na walang restroom,
parang hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Parang nagiging public Yes. space kasi ang UP on a weekend. Pag weekday, parang puro school. Pero pagdating ng weekend, nagiging public space. So, I think yun nga, I agree din na at some point dapat ma-address din yung public accessibility. Well, siguro ako, ang talagang, kasi nga ang lagi kong frustration as an architect, yung accessibility law, yun lalo na sa mga PWD. Doon tayo sa direction na ganon. Na talagang kahit naka-wheelchair ka or whatever, or blind ka, kaya mo talaga maglakad sa UP safely. Playground kasi yung reason namin for coming here is for family bonding din. Sana magkaroon din ng playground na ideal for children. Siguro ang pinaka-best na ino-offer ng UP is yung nature vibe ng UP na hindi mo makukuha sa everyday mong pagpunta sa trabaho. Yun yung sana 50 to 100 hanggang 1,000 years pa rin dito pa rin to maintain, especially yung mga puno. Hindi ko na kasi ma-imagine na magkaroon pa sana ng additional development. Yun yung reason why we come here. Yung green, may fresh air, peaceful, hindi maingay. So, kung mawawala yun, di ba? Parang sana kami pupunta, maghahanap na naman kami ng ibang pupuntahan. Sa akin, okay na to. Dito, libre ka makakapunta. So, kahit anong gusto mong gawin, kasama yung pamilya mo, maglakad kayo, tumakbo kayo, di ba? Okay naman. Plus yun nga, sana hindi nila i-sacrifice tong open area. Kasi nga, price of modernity yun eh. Kasi it also adds to the conduciveness of the area, not only for the outsiders, pero yung estudyante na paglabas mo, stress ka sa academics, may ganito yung view mo. The nature speaks itself already. I mean, he's already making a statement. Hindi ka pa ba mag-aalala? Ano pang pwede natin gawin? E di make a stand for it. Pwede ba wag yun nang galawin? Kasi yan na lang yung green dito sa lugar natin. Mainit na. Parang wag na nating ubusin, di ba? Ang hinahanap ng mga kabataan ngayon, so yung iba, they go camping, di ba? Nagsasawa na sila sa hotels. So, tatanungin pa ba natin kung achievable yon? Syempre, di ba? It's their choice. Kung pakikinggan nyo lang yung hinahanap ng mga tao, di ba? Kasi nga profit, ano sila, puro profit. So, kahit gusto kong sabing achievable, in the state of our country now, parang minsan nawawalan ako ng kumpiyansa na parang in 100 years, tingin ko ba, ganito pa rin ang ano nila, ang priority nila or puro buildings na. Ano nga kasi nga kahit gusto natin, kunyari mga tao, hindi naman tayo talaga pinapakinggan minsan ng mga lawmakers, ng mga mataas na position in the government. Siguro tuloy-tuloy pa rin yung advocacy natin. Marami na rin namang advocacy centers, marami na rin may advocacy ng Laudato Si, nature, green. So siguro kung tuloy-tuloy lang yun, pwedeng maging achievable. Pwede nating ma-achieve, not in our lifetime, pero yun yung hope natin, hope ng lahat na in 100 years yung mga apo-apo-apo, meron pa rin silang mundo na ganito, nakasisilangan. Yun yung hope talaga.